Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni retired General Orlando De Leon. Tungkol ito sa mga pahayag ni Yusek Claire Castro sa issue na kinakasangkutan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco. Ito, sabi ng General. Ayan. Let me remind Attorney Claire Castro, Liza Araneta Marcos is not a member of government nor an official of Malacanang. Her being the wife of the president doesn't entitle her to your services as a spokesperson paid for by taxpayers. Let Liza Araneta Marcos speak for herself. Let her explain to the Filipino people why her trip to Los Angeles, paid for by government, is wrapped in the most despicable controversy. Let her face the wrath of the Filipinos. Grabe, oh. Agree ako dito sa sinasabi ni General De Leon na ang First Lady is wala siyang titulo, hindi siya kasama sa gobyerno. Although asawa siya ng presidente, tinatawag siyang First Lady, kailang sa government hierarchy, wala siya talaga. Asawa lang siya ng Pangulo, kaya lang she's not entitled to the services of a palace press officer. Oh, agree ako dun. Bakit ngayon itong kinakasangkutan ni First Lady ang nagsasalita si Yusek Claire Castro? Bakit hindi magsalita si First Lady? Oh, yan ang tanong ng taong bayan. Okay. So, hindi pwede yung statement lang ng palace press officer. Kailangan talaga na na magsalita ang ito, pakinggan natin ang ng SMNI. Biniverify pa natin. Ma'am Joey, ano bang masasabi mo? Sa pinublish na document, isa sa mga companions ni First Lady Liza Marcos, merong palasyo. Kailangan nila magpaliwanag ng First Lady. And this is something that we cannot just forgo. So we want to know if these people are sane enough to run our country. Ma'am Joey, ang pag-uusapan natin ngayon, itong tanong namin sa ating mga kababayan, kung dapat bang maglabas ng pahayag si First Lady Liza Marcos kung anong nalalaman niya kay Ruston Sir Paulo Tantoco. At ang alam natin na may mga ulat, sabi mga ni Attorney Harry Roque, nakita niya doon sa report ng Pulis sa Amerika na kasama sa isang kwarto ang First Lady. Pero yan naman ay biniverify pa natin. Ma'am Joey, ano bang masasabi mo tungkol sa issue ito? Sir Jade, siguro po, ang kailangan gawin ng ating First Lady ay more than magbigay po ng more than just a pahayag. Kasi marami pong layers itong insidente na ito Yung pong ating First Lady kasama ang kanyang entourage ay nandun sa Amerika noong mga panahon na yon para sa isang event na related sa MIFF event. And I think this is something that is funded by the government. So therefore,
ang kailangan gawin dito ng First Lady ay hindi lang simpleng pahayag. Kailangan nilang magpaliwanag. Kailangan nilang i-report ang detalye ng kanilang mga gawain. Simula nung nandun sila sa California hanggang sa mangyari itong insidente, hanggang sa makauwi ang First Lady, dapat all accounted for. Marami nang naglalabasan ngayon ng mga dokumento at yun nga, kahapon may pinublish si Sir Bobby Tiglao na dokumento in reaction to the Public Disclosure Act ng State of California, kung saan dinisclose sa isang letter ng isang requesting party yung inclusion ng police report. At ang talagang nakakabahalang parte noong report na yon ay sinabi na si First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang dalawa pang individual ay companion ni Paulo Tantoco, na kung saan ang impression ng police report doon ay siya ay na-overdose. Nitong nakaraang linggo, na-confirma through public documents din na talagang namatay itong si Paulo Tantoco dahil sa overdose. At siya ay kinikilala na parte ng entourage ni First Lady Lisa Marcos. So, maraming mga katanungan hindi lang kailangan talagang magpaliwanag ng palasyo ukol dito kasi masyado ng maraming tanong, masyado ng maraming mga pangyayari marami ng pangyayari na during March 8, kasama na yung pagkidnap kay PRRD at kasama na yung mga kalituhan tungkol sa nasaan ba si Lisa Marcos during the interim, at ngayon nga na nakumpirman yung totoong kalagayan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Maraming dapat i-clarify ang palasyo. Na-mislead rin yung public tungkol doon sa mga photos na inilalagay sa social media account ng First Lady na layer ito, Sir Admar, Sir James. Tingin ko kung magkakaroon sila ng pahayag, ito ay dapat isang paliwanag na magre-report ng buong pangyayari simula nung March 8. Okay, so yan ang pahayag ni Joey Cruz o Joey Di Bebre. Dapat siyang magpaliwanag ang First Lady, hindi lang si Yusek Claire Castro. Ulitin ko yung reminder ni General De Leon, hindi siya official member of the cabinet, hindi siya government official. Yung nangyari yan, siyang magpaliwanag. So maasahan ba natin ang paliwanag ng First Lady? Abangan. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel